Paano isinagawa ng Amerika ang rescue mission sa US pilot? Karaniwan, ito sana ay isang perpektong destruction mission. Ang US F-15E Strike Eagle ay inaasahang burahin ang mga underground command centers na nakatago sa Zagros Mountains sa southwestern Iran. Pero nang tamaan ng isa sa mga missile na pinakawala ng Iranian forces, ang American jet, biglang naging isang imposibleng rescue operation ang misyon. Nang mawala ng kontrol, napilitan ng crew na mag-eject gamit ang kanilang ejection seats papunta sa terrain ng Zagros Mountains. Ang insidenteng ito ay agad na pinutakti ng mga netizens at naglabas ng iba't ibang komento. Sa video na ito ay ipapaliwanag ko sa iyo ng malinaw, simple at detalyado kung paano matagumpay na naisagawa ng US ang rescue operation. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Noong April 3rd, dineploy ng US ang lahat ng kanilang forces sa field para iligtas ang 2 piloto na nawala sa enemy territory at inilunsad ang pinakamapanganib na ground operation ng panahon nila sa loob mismo ng Iran kasama ang daan-daang Special Forces soldiers. Ayon sa ilang tinawag itong behind enemy lines. Ang matapang na rescue operation na ito ay kinailangan ng American Delta Force at SEAL Commandos na mag-advance mula sa coast papasok sa matatarik na bundok ng Iran. Ang C-130s, A-10 Thunderbolts, helicopters at isang fleet ng MQ-9 Reapers ay kinailangang pumasok ng malalim sa Iranian mountains. Ang isa sa mga piloto ay na-evacuate mula sa gitna ng putukan ng Special Rescue Helicopters na agad dumating sa area pagkatapos ng insidente at dinala siya sa isang safe zone. Pero ang pangalawang piloto, ang Weapons Systems Officer o WSO, isang koronel na responsable sa pag-manage ng systems at targeting ng aircraft, ay nawawala. Ang opisyal na agad lumayo mula sa wreckage ay nagsimula ng isang solo na pakikipaglaban para sa survival sa loob ng enemy lines na daan-daang milya ang layo. Isipin mo ito, may hawak ka lang na pistol at isang encrypted communication device. Nasa kilometro ka sa loob ng enemy lines. Napapalibutan ka ng Iranian security forces na kumikilos para hanapin ka. Umakyat ang American officer sa isang 2,100 meters na mountain ridge para mabuhay. Inactivate ng Washington ang Sandy Search and Rescue Protocol bilang tugon sa pangyayaring ito. Kasama sa operation, bukod sa iba pang assets, ang US Special Operations Teams, HA-60G Pavehawk at MH-6 Little Bird helicopters, F-35 fighter jets at MQ-9 Reaper unmanned aerial vehicles. Pero ang malalalim na valleys at matatarik na bundok ng Zagros ay nagpahirap sa long-range radars habang nagbibigay naman ito ng perpektong lugar para sa ambush ng mga local militias. Ang disadvantage na ito sa geography ay naging dahilan para maging bangungot ang mga unang yugto ng rescue operation. Sa mismong sandaling iyon, naglunsad ang Tehran regime ng manhunt na may halagang $60,000 para mahuli ng buhay ang American officer at magamit ito bilang malaking bargaining chip sa diplomacy. Dahil sa panawagang ito, libu-libong civilians, tribal members at militiamen ang dumagsa sa bundok sa ilalim ng bandila ng regime. Biglang naging isang napakalaking human hunt ang mga lambak ng Zagros na napuno ng crowd at armadong grupo. Pero ang realidad sa bundok ay ibang-iba sa propaganda sa lungsod. Ang American forces sa Himpapawid ay bumuo ng agresibong protective shield para pigilan ang mga civilian at military crowd na makalapit sa officer. Isang A-10 Thunderbolt II aircraft na dineploy sa area para suportahan ang rescue mission ay sinusubukang harangin ang Iranian convoys gamit ang delikadong maneuvers sa mababang altitude. Ang close-range intervention ng aircraft gamit ang 30mm Avenger cannon para sugpuin ang targets ay may malaking risk din. Isang infrared guided missile na pinakawala mula sa Chinese-made manpads na nakatago sa ilalim ng mga valley ay tumama sa kanang turbo engine ng A-10. Dahil sa proteksyon ng titanium armor, nagawa pa rin ng piloto na panatilihing lumilipad ang aircraft at makabalik sa base. Kasabay nito, ang isang HH-60W helicopter na kabilang sa rescue squadron ay tinamaan ng ZU-23 anti-aircraft fire at nagkaroon ng malubhang damage. Ang mabibigat na pagkawala sa Himpapawid kasama ng tumataas na tensyon at civilian mobilization strategy ng Tehran ay nagtulak sa operation sa pinakamataas nitong intensity. Libu-libong tao na pinapunta sa bundok na may paniniwalang kilala namin ang lupaing ito, mahahanap namin siya, ay sa totoo lang humahabol lang sa isang multo. Pero ang SEAL Combat Survivor Evader Locator Device ng officer ay nagpapadala ng encrypted data diretso sa pamamagitan ng satellites imbes na sa traditional radio frequencies. Dahil sa frequency hopping technology, lumalabas lang ito sa enemy radar bilang walang saysay na background noise.
Habang iniskan ng Iranian military ang mga valley gamit ang lumang signal tracking devices na gawa ng American officer na makalakad ng humigit kumulang 8 kilometers sa loob ng 24 hours at makarating sa isang 2,100 meters na tuktok. Nang matukoy ang lokasyon ng officer, napagtanto ng Washington administration na hindi na posible ang aerial rescue at binago ang direksyon ng operasyon. Napagdesisyonan na pumasok sa pamamagitan ng lupa. Ang mga elite units na binubuo ng Delta Force at SEAL teams ay lihim na dumaan sa mga civilian crowd at military formations at nakapasok ng humigit kumulang 300 meters sa loob ng Iranian territory. Sa infiltration operation na ito, ang aerial protection shield ay epektibong naging isang execution mechanism. Ang B-1 strategic bombers at MQ-9 Reaper unmanned aerial vehicles ay nag-neutralize ng Iranian military personnel na sumusubok lumapit sa officer sa loob ng 3 kilometers gamit ang precision strikes. Sa huling bahagi ng operation, ang Delta Force elements, MH-6 helicopters at C-130 aircraft ay lumapag sa rural area sa timog ng Isfahan, 10 kilometers southeast ng Piloto at nag-set up ng isang temporary airfield. Ang MH-6 Little Bird helicopters ang kumuha sa officer mula sa matarik na burol kung saan siya nagtatago at dinala siya diretso sa temporary base na ito. Bagamat ang evacuation na ito ay nangyari nang walang kahit isang putok, mukhang naging maayos ang lahat ayon sa plano, pero ang totoong krisis ay nangyari sa transport phase. Dalawang malalaking C-130 Hercules aircraft na dineploy para ilikas ang personnel at ang nailigtas na officer mula sa area ay na-stuck sa lupa sa temporary runway. Nang lumubog ang nose landing gear ng aircraft sa makapal na putik, daan-daang Special Forces soldiers ang nalagay sa panganib na matrap sa behind enemy lines. Ang desisyon na ginawa ng Command Echelon sa loob lang ng ilang segundo ay nagpakita ng walang awang mukha ng American military doctrine. Para maiwasan na mapunta sa kamay ng Iran ang mga technological secrets at advanced systems, iniutos na sirain agad ang dalawang cargo planes na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Habang ang lahat ng personnel ay ligtas na nailikas gamit ang mas magagaan na AFSO C-8 aircraft na agad ipinadala sa area, ang nasusunog na American wreckage na sinabugan ay iniwan sa lugar. Bagamat ipinakalat ng Iranian forces ang mga larawan ng nasusunog na wreckage na parang sarili nilang tagumpay at sinubukang gumawa ng peking imahe ng panalo, ang totoo ay nabigo ang isang malaking estado na pigilan ang iilang komandos mismo sa kanilang teritoryo. Ang sitwasyong ito ay naging isang malaking geopolitical fiasco na nagbawas sa autoridad ng regime at matinding yumanig sa tiwala ng mga sibilyan sa estado. Habang unti-unting nawawala ang usok sa lupa, nagiging malinaw na ang nangyari ay lampas pa sa simpleng search and rescue mission. Ang 48-hour na matinding operasyon sa Zagros Mountains ay lumampas sa limitasyon ng isang mission lang at pinipilit tayong pag-isipang muli ang economic, logistical at doktrinal na problema ng modern warfare. Habang mukhang nakamit ng Pentagon ang tactical success sa pagkuha muli ng kanilang personnel mula sa enemy lines, mas malinaw sa mas malalim na pagsusuri na ang konsepto ng air superiority ng United States ay nakaranas ng seryosong asymmetric resistance. Ang mga aircraft na isinakripisyo para mailigtas ang mga tao ay nag-raise ng tanong tungkol sa napakalaking gastos ng modern military operations. Ang sitwasyong ito ay maaaring maging isang mahalagang halimbawa para maintindihan kung paano nagbabanggaan ang ideya ng technological invincibility at ang totoong hamon sa ground. Mukhang ang air defense ng Iran ay nakabase sa isang malawak na grid system na dinisenyo para gawing advantage ang kanilang malawak na geography. Ang malaking lupain ng bansa na humigit kumulang 1.66 million kilometers ay hinati sa libu-libong cells. Bawat isa ay may average na 13 by 13 kilometers ang laki. Ang medyo mura pero epektibong manpad systems na inilagay sa gitna ng mga cell na ito ay lumilikha ng malaking risk para sa mga low-altitude aircraft, kaya mas pinapalakas ang area defense. Kapag bumababa ang mga American warplanes sa mga valley para umiwas sa long-range radars o targetin ang sensitibong shelters sa bundok, parang pumapasok sila sa isang invisible asymmetric network. Ipinapakita nito na kahit gaano pa ka-advanced ang radar or flight technology, hindi madaling mawala ang risk na dala ng geography at asymmetric weapons. Ang cost calculations at dynamics ng attrition warfare ay nagbubukas ng matitinding tanong tungkol sa long-term sustainability ng deep penetration operations. Ang katotohanan na ang isang high-tech platform tulad ng $140 million na F-15E Strike Eagle ay pwedeng pabagsakin ng isang shoulder-fired missile na nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar ay isang malinaw na halimbawa ng economic impact ng asymmetric warfare. Kahit sa high-altitude missions kung saan 1% lang ang risk na matamaan, ang gastos ng libu-libong sorties na kailangan para maparalisa ang military at civilian infrastructure ng isang malaking bansa ay maaaring umabot sa napakataas na halaga.
Kung iisipin na may tinatayang 20 million na buildings at daan-daang libong infrastructure facilities sa buong Iran, mas nagiging malinaw ang logistical at financial challenges ng ideya na mapapasuko ang bansa gamit lang ang air power. Ang matinding damage na tinanggap ng A-10 Thunderbolt, ang pagkasira ng dalawang C-130 transport aircraft sa rescue mission, at ang wreckage ng F-15 na bumagsak sa bundok ay nagpapakita ng mabigat na financial burden na dala ng isang rescue operation lang. Ang senaryo na ito ay nagtuturo sa posibilidad na hindi basta-basta ligtas gamitin ang mas mahal na strategic bombers tulad ng B-2 o B-52 sa Iranian airspace. Marahil ang mas malawak at mas mabigat na epekto ng insidenteng ito ay lalabas sa diplomatic chessboard sa pamamagitan ng network ng proxies. Matagal nang ipinapakita ng Tehran regime ang sarili nito bilang isang bansa na may lakas sa buong Middle East sa pamamagitan ng mga grupo tulad ng Houthis, Hezbollah at iba't ibang Shiite militias, at sinasabing nagbibigay ito ng security umbrella sa mga grupong ito. Pero ang krisis na ito ay nagbubukas ng usapan tungkol sa limitasyon at kredibilidad ng security umbrella na iyon. Ang mga armadong grupo sa Beirut at Baghdad ay malamang na maingat na pinapanood ang pangyayaring ito. Nahihirapan ang regime na hulihin kahit isang foreign soldier na napunta sa rural areas ng Isfahan na ilang kilometro lang mula sa loob ng kanilang sariling borders. Bukod pa rito, wala ring malinaw na epektibong reaksyon para pigilan ang American helicopters na pumasok sa bansa o ang advanced jets na nagpapatrol sa himpapawid. Ang mga claim na naging bulag ang radars at nawasak ang local military units sa sarili nilang teritoryo ay may potensyal na magdulot ng malaking pagdududa sa isipan ng proxy forces. Mukhang ang mga kaalyado ay magsisimula ng mas tumingin sa operational weaknesses sa ground kaysa sa military image ng Tehran. Isa pang strategic analysis ay pwedeng gawin sa pamamagitan ng air superiority doctrine at power projection ng Amerika. Ayon kay US President Donald Trump, sa isang mensaheng ibinahagi niya sa mundo sa pamamagitan ng Truth Social platform matapos ang operasyon, sinabi niya, "We got him." Sa ganitong paraan, ginawa niyang political message ang nangyari sa ground. Ang pagbanggit ni Trump na napakaraming aircraft na may pinakamapanganib na armas sa mundo ang sumali sa operasyon ay nagpapakita kung gaano ka-accessible ang Iranian airspace sa American forces. Kung isasantabi ang mga hindi sinasadyang friendly fire incidents noong unang bahagi ng war, mukhang pinapatunayan ng operasyon na kayang pumasok at lumabas ng US military sa mga target na lugar kahit sa high-risk na sitwasyon. Sa kabilang banda, makatuwirang isipin na ang mga bansa tulad ng Russia at China ay masusing sinusuri ang pangyayaring ito, habang nahihirapan ang Moscow administration sa logistical at technological challenges sa Ukrainian front. Ang kaguluhan sa loob ng teritoryo ng isa sa kanilang regional allies ay may potensyal na pahinain ang military deterrence image ng mga organisasyon tulad ng Shanghai Cooperation Organization o BRICS. Ang isang bansang nagbibigay ng pera sa mga mamamayan nito para hanapin ang isang officer na nagtatago sa bundok at sinusubukang ipakita bilang tagumpay ang pagbagsak ng mga aircraft dahil sa kakulangan sa koordinasyon sa airspace ay maaaring harapin ang bagong pagdududa bilang isang global ally. Mukhang gumawa ang United States ng hakbang na hindi lang nagligtas ng kanilang mga sundalo kundi nagbago rin ng regional deterrence balance ng Iran. Ipinapakita rin ng sitwasyong ito ang epekto ng intelligence sharing sa pagitan ng US at ng kanilang mga allies. Ang electronic warfare operations ng CIA at deception campaigns sa region kasama ng satellite-based communications ay nagdulot ng disruption sa command and control systems ng Iran. Pero napatunayan din na ang technological superiority ay hindi laging garantiya ng panalo sa ground ng walang kapalit na pagkawala, tulad ng nangyaring pagsira sa transport planes na na-stuck sa buhangin. Gumana ang prinsipyo na leave no spoils behind, pero hindi nito natakpan ang mataas na gastos ng asymmetric attrition. Habang nawawala ang usok sa mga lambak ng Zagros Mountains, masasabing nananatili ang isang komplikadong larawan na nangangailangan ng muling pagsusuri ng military strategies. Habang ang mga pahayag ni President Trump matapos ang operation ay nagbigay ng ginhawa sa American public, ang mga analysis sa war rooms ay nagpapakita ng mas mahirap na hinaharap. Maaaring pumasok na tayo sa isang bagong strategic era kung saan ang asymmetric costs ay nagpapahirap sa magkabilang panig at mas nagiging malabo ang mga hangganan. Ang sukatan ng military success ngayon ay hindi na lang base sa dami ng armas na ginamit sa battlefield, kundi pati sa economic at prestige risks na tinatanggap.